natin sa Ways and Means po. Sa Pina, siya po yung chairperson natin. Okay po mga kapatid, ipapatay ko na po itong sa laptop at lilipat na po ako sa cellphone at ating hihintayin ang ating kapatid na si Utol Muksano. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lipat po kayo sa susunod kong live na ngayon na rin po. Eto, naka-live na rin po ako sa cellphone. Paalam po dito sa laptop. Excuse me po mga kapatid. At ako'y inuubo na at sinisipon pa. Okay lang naman ako, wala naman ako sinat. Antay lang po natin si Utol Mux. Hi Sis Imelda Ramos, thanks for watching po. Si Sis Imelda is taga Quezon Province. So si Brad Ramel is taga Quezon Province. So ang ating mga bisita ngayon, mga viewers ay mga taga Quezon. Trix Arambulo, thanks for watching po. Ano lang po kayo, kung gusto niyo may papashout kayo, sige po. Shout po natin mga kapatid. Inaantay lang natin si Brad Mux. Antay natin si Brad Muksano na pumasok. 1 hour ang magiging length ng aming pagkukwentuhan ni Utol Muksano. Brad Alan Mansano Pascual from Gamaeta sa Talavera, Sunny de los Santos, Concepcion. Brother, hindi ko po alam kung taga saan po kayo. Si Brad Trix, hindi ko rin po alam kung taga saan. Pwede po kayo magkomento. I-comment nyo po at atin pong babasahin. Pasensya po ulit sa aking sipon. Okay, sino pa po ba mga nandiyan? Si Brad J. Sugapong, dumating na rin po. Pero tol, inaantay pa natin si shoutout para kay Boss Riminho Resuelio. At sila po ngayon ay magkasama ni Brad Ramel sa dyan malapit sa San Sebastian Church. Thank you po sa inyo, 7 viewers. Paano ko kaya ito kasi kapag, ayun. Eto. Kasi kapag, ayun. So, si Utol Muksano is pauwi na yun. 8 o'clock ang usapan. So, si Utol Muksano is pauwi na yun. 8 o'clock. Pinapanood ko yung sarili ko eh. Hindi, kasi para mabasa ko yung mga magiging message. Yung mga messages para mabasa ko. Kasi pag dito sa cellphone, is napakaliit ng space. Pag bumilis yan, nako, patay. Hindi ko na mababasa eh. Siyempre gusto kong i-acknowledge ang ating mga kapatid. Kasi nga, sila ay natutuwa kapag naririnig nila ang kanilang pangalan at kanilang chapter, 'di ba, mga kapatid? Ako ganun din ako pag naririnig ko pangalan ko. Lalo pag ang bumabate si Andrea Brillantes. So si Boss Riminho at si Brad Ramel, ayun, sila
sila po ay nagkakasiyahan. Sa mga kapatid, komento lang po kayo habang si Brad Mooks. Ay, teka, tignan ko nga, baka nandyan na. Wala pa. Nandito ay si Utol Reggie Solier. Ang daming follower pala ni Brad Reggie. 1.3k followers. Ano Brad Reggie? Ang daming follower Iba ka talaga kapatid na Reggie. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa ang iyong nagagawa. Teka, kukuha muna ako ng tubig para ready tayo. Kailangan may inumin tayo. 2 baso, pwede na. Ma? Ma? Huwag mo na papasok. Amoy may bitsin. Ay, oo nga pala mag-aano ng lugaw. Mamaya. Pagkatapos ko rito siguro. Okay, nakakuha na ako ng tubig. Si Brad Reggie tawa ng tawa Ito talaga Brad Reggie Hindi mo pinapaalam sa akin yung mga paano yumaman Hindi mo ako tinuturuan, kapatid na Reggie. Let's see, andyan na ba si Brad Mooks? Wala pa po. Nisipon ako talaga. Bad trip. Kasi yung panahon namin, lumamig. Nung pumasok ang buwan ng Setyembre, lumalamig. Diba? Nag-uumpisa na lumamig. Parang Baguio weather pa lang. Tapos biglang nag-uulan. Halos 1 linggo umuulan. Di lalong lumamig. Tapos biglang uminit nung hindi na umuulan, ang init naman. Tapos lumamig na naman. Yan, nakuha ko ngayon. Sinipon ako. Kasi yung panahon is pabago-bago. Sa viewers, wala pa si Utol Mooks. Pero for viewers, bakit 2 lang ang nakikita ko sa Ang nakikita ko sa audience. Tayo 3. Ayan, si Brad Reggie, si Brad Ramel at si Sis Imelda Ramos. Ayun, si Brad Mooks Legaspi ng Beta Tau ay nagtatawag na po ng ating mga Ayun na, nag-message na po si Utol Mooks. Siya po ay kakain lang saglit. Utol, take your time. Take your time, expected naman natin yung mga delay. Siyempre, alam nga namang hindi ka na kumain, di ba? Mas masarap pag busog. Christopher Santos, shout out. Teka, anong sabi ni Brad Mooks? Dito ako magbabasa sa laptop. Ayan, kung makikita nyo, para mas madali mamaya. Lahat na magko-comment, dyan ko kukunin ang mga inyong babasahin.
So, sabi ni Brad Mox, Legaspi, Edemar de la Cruz, Lulu Ayla Longa, Catherine Tomas Baracuel, Leonardo Teodoro, tara, nood na lang tayo dito. So, nag-message na si Utol Mox, ang ating magiging bisita. Siya po ay kakain. Ano kaya kakainin ni Brad Mox? Sigurado masarap to, mga pagkain ng mga taga Sambuanga. Kung tama ako, is taga Sambuanga sila. Kanina, no, dun sa isang live, yung pinapalabas ko yung sa Apo interview sa DWIC. Dating October 2 yung interview. So kanina pinalabas ko sa live. Merong Brad na taga Sambuanga Sibugay. Si Brad Imer Simes or Imer Simes. From, ano ba yung chapter niya? Sigma Pi chapter. So sana pumasok ka dito, Brad. Ay teka, naka-public ba to? Paano ba ipa-public to? Wait, baka kasi hindi siya makapasok pag di naka-public eh. Ayan na si Utol Budget, nakita ko na sa audience, sa viewers. Paano ko ba to saan ba ang settings neto? Hindi ko siya kagad na iset pala kanina na public. Palpak na naman si Brad Vlog. Ayan. Magano po kayo mga kapatid, habang wala ang ating ini-interview, usap-usap, kwentuhan, di ba? Ano to? Para sa ating lahat to mga kapatid. Kwentuhan tayo. Pasayahin natin ang gabi. Di ba? Pasayahin natin ang saraba. Mga tol, ano ba? Meron ba kayong, tanong ko sa inyo, meron kayo ba magse-service ng Sis Cheng Kabural, ng P. Kadiwa, Sis Cheng po, andito po, at siya po ay sumisilip sa atin. Sis Cheng, nireview ko na yung inyong service with Acro and Taogama. Pinagsama ko yung service naman ni Brad Hermie sa mga nasunugan, pero mamaya po ang upload pagpasok ko sa trabaho kasi in-upload ko yung kay Brad Mox, ang tagal, pinatay ko yung service ni Brad Mokong. Sobrang bagal ng ano ko eh. Ma? Papasok kayo? Teka. Hindi, baka may gagawin kayo rito. Hindi pa naman ako nag-i-start. Wala pa yung aking i-interviewin. Lola, yung pagsasalita na, yun na nagpapasakit sa iyong tonsil. Okay? Hindi naman ako sumisigaw eh. Hindi sa pagsigaw, pagsasalita. Ayan po ang aking mother. Naka-panjama. Malamig. Oh, say hi po, ma. Say hi kayo sa aking mga kapatid. Hello. Scout sign. Girl Scout yan, yung mama ko, Girl Scout. Ganyan ba ang Girl Scout? Dalawang daliri? Hindi ganito? Ganyan. Oh, ganyan pala. Di ba Girl Scout kayo? Peace. Ang mama ko, Girl Scout yan. Kaya parang Scout Royal Brotherhood yan, ang mother ko. Sa Sis Cheng, mamaya yung upload, tsaka Brad Mokong. Yung ina-upload ko na kagabi, kaso sobrang bagal, gawa yung panahon dito. Eh. Ang internet dito, umaano sa panahon eh. Nagdedepende sa panahon. Nako, paano ko ba ipapublic to, Brad Mox? Shit. Yun ang pagkakamali ko. Hindi ko kagad na i-public. Teka. Tignan natin to. Habang wala si Brad Mox, kakalikutin ko lang ha. Si Sis Cheng at saka si Sis Jackie talagang laging magkasama. At nakita ko din Sis Cheng si Sis Mabel Retostos, kahit busy siya sa kanyang online diskarte.
Congrats sa inyo dyan, sis Cheng. Napakaganda ng inyong ginawa na cleaning with the ibang tribo. Teka, ang dami message. Babasahin ko muna. Utol Mox, hindi ko yata na may public. Paano ba to? Teka. Your polls, polls to eh. Not this. Paano ko ba ito ipapublic? Ngayon, si Utol Nicole Tampos na proud Uste Tigers, si Utol, Tigre yan, si Utol Nicole Tampos. Teka, magbabasa pala ako muna. Ito, sabi ni Brad Mox, magandang gabi po, Pangulong Budget. At sabi naman ni Brad Budget, good morning sa US at good evening naman sa mga kapatid sa Pilipinas. Tama po kayo. Dito po ay good morning. 12 hours. Pero bago matapos ang Oktubre is aatras kami ng 1 oras. So kapag alas 12 sa inyo ngayon, magiging alas 11 naman sa amin. Kasi aatras kami kasi lalamang na ang dilim eh. Tinatawag yun na ang daylight saving time, yung pagbabalik na eh. Daylight saving time na rin yata ang tawag doon. So ito, okay sabi ni Brad Budget. Tapos ngayon naman si Cheng Caboral, Sis Cheng, hello din po. At may care emoticons, react. Si Brad Mox, hello po. Leonardo Chodoro, hi po, musta po. Christopher Santos, tol, sensya na, late ang papasalamat ng Nueva Ecija Provincial Council Inc. sa pagsuporta mo sa last pre-anniversary service namin. Nabanggit mo pa talaga yun, tol. Tol, okay yun. Okay lang yun. Salamat din sa inyo. At least, ako kahit papano nakatulong, kahit na mahina tayo ngayon, at least, di ba nga, ang paborito ko sa 12 Jewels is ang pagiging matipid. Yan ang pinaka isinasabuhay ko. Although lahat yan isinasabuhay ko, pero ang pinaka ay ang pagiging matipid. Bakit? Dahil hindi naman ako mayaman para gumasta ng basta-basta. Di ba? So, yung pagiging matipid ang aking isinasabuhay para mapagkasya ko para sa pamilya, sa sarili, at sa kapatiran ng aking kinikita. So, kaya mga kapatid, ano paborito nyo sa Jewels na talagang isinasabuhay nyo? Although lahat yan, di ba? Maganda. Meron tayong talagang yung parang tinatangi na alam mong sa buhay mo is yun ang yung inaano. So sabi niya, last pre-anniversary service namin nung August 27, hosted by P Chapter. Muli tol, maraming salamat. You're welcome po, press. Siya po ang presidente sa ating Nueva Ecija Provincial Council. Mga kapatid, si Christopher Santos, mga kapatid, i-add nyo ang isa't isa para magkakilala tayo. Yan ang binabanggit sa atin ni Brad Indian. Mag-usap-usap kayo. Di ba? Si Brad Indian, talagang hindi siya nagsasawa sa atin. Kahit marami sa atin pasaway. Ako, aminado ako. Minsan papagalitan ako ni Brad Indian. Pag pinapagalitan ako ni Brad Indian, ako ay nagpapasalamat. Alam niyo kung bakit ako nagpapasalamat sa kanya? Kasi may oras siya para sa akin kapag ako medyo nagkakamali. Ito na po si Utol Mox. I-bring na natin siya, i-add na natin siya. Utol, hindi ko na i-public agad. Dapat pala, bago ako nag-start. Mox Legaspi. So si Utol Mox ay BP sa SLA Southern Luzon at presidente naman ng Mindoro. Si Brad Budget po ay Musta. Ang ating bisita. So Mark Claro Arca, saglit, Brad Mox, babasahin ko lang to. Si Brad Claro Arca, Omega Kappa Rizal. Brad Mox, taga Omega Kappa Rizal Council siya. Ayun. So ayun, tapos na ang ating binasa. Habang wala ka, binasa ko lahat Para sabi ko, tuloy-tuloy tayo. Magandang gabi, Brad. Magandang gabi. Tsaka sa mga nanonood,
mga brads and sis. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ayan mga kapatid, ang ating bisita, first live ni Brad Vlog. Puta, para akong yung ngiti ko, hindi maano. Clear So, naman Brad yung Mox, boses kamusta? ko, Brad, no? Brad, clear naman, no? Yung boses clear. Oo, malinaw. Tanong natin sa mga kapatid, kamusta ang dating ng boses ni Brad Mox? Okay ba? Ako may sipon eh. Comment nyo mga kapatid kung okay. Sa Brad Mox, kamusta ba ang iyong hapunan? Ano bang iyong kinain? Tinatanong ko nga kanina. Sabi ko sigurado masarap to. Tinapos ko ng mabilisan. Kasi alam ko naghihintay ka na eh. Okay lang. Ano ba hinapunan mo, tol? Baka kakaiba yan. Ganun pa rin, tol, fried chicken. Oo, fried chicken. Ang sarap. Paborito ng Pinoy. Kala ko kasi baka ang hinahapunan mo is yung something from Zamboanga na luto eh. Ay, di, tol. Bira na rin ako talaga makakain ng mga ganun. Bira na rin, bira. Okay. May mga occasion na lang, celebration, ganyan. Di ba, dati may tinitinda siya, no? Si Japastra. Yung pastil ba yan? Oo, marami nun sa Quiapo. Marami. Pero pag nagbebenta siya, sold out eh, no? Oo, marami. Dami bumibili. Teka, ipe-prepare ko yung aking Sige, Utol, introduction ka na. Pakilala ka na. Magandang gabi sa lahat ng mga brothers and sis. Ano ba ang papakilala? Patch to patch. Saan po exactly communication? Pakilala ka, chapter mo. Kahit alam na nila, yung iba hindi pa alam. Ako po si Brad Mo, batch 2009C. 2000. Sa Raw Chapter, All Santa Mesa, Manila. At the same time, organizer ng SRB sa Antonio Maceda Integrated School, year 2009. San Antonio Maceda? Antonio Maceda Integrated School. Antonio Maceda. Dominated so, ng SRB noong 2009. Nag-aral ako dyan sumali ka sa SRB, Brad. Kung naalala mo, third year high school di ba? Third year high school, yeah. Third year high school ako noon. Then, una ko na-recruit yung mga kaklase ko. Patagal akong, pagkatapos ko ma-finals, sabi kasi sa ng mga kapatid ko, actually, nanay ko pa ngayon nag-recruit sa akin. Dahil lahat ng kapatid ko noon, puro SRB na eh. Ikaw ang bunso no? Kala ko hindi ikaw. Bunso ako. Sabi ng nanay ko, pag dumating na initiation mo, diskartehan mo na lang. Hindi ka naman pababayaan ng mga kapatid mo eh. Tapos yung mga ate ko, mga kuya ko, tango sila ng tango. Oo, hindi na pababayaan. Kala ko kasi Natatawa ako. Alam mo yung parang batang inuuto. Ganun na ganun ako dati, Brad eh. Yun niya, kaya ako natatawa eh. Hindi ka namin pababayaan. Kapatid ka namin eh. Bunso ka pa. Alam mo yung mga ganun-ganun salita. Ako, paniwala naman ako. Oo. Pero, yung loyalty pledge nun, Brad Vlog, elementary pa lang, kabisado ko na. Talaga? Kasi nga, pamilya kayo ng apo no? Oo. Every year. Pero tol, parang nakwento sa akin ni Indal, ang nanay mo is parang hindi siya na full pledge sa apo? Tama ba? Kung tawagin siya, Brad Vlog, apo friend, hindi siya naging apo. Pero, alam niya yung pasikot-sikot ng apo. Dahil sa apo. Dahil, ano siya eh, supportive, siya eh, wife siya eh. Ganun. Actually, Brad Vlog, kung naalala mo yung nakita mo na si Airpat ko, di ba? Nakita mo na ba? Hindi ko matandaan. Parang hindi, Utol. Ano lang? Pag nasa bahay niyo ako, parang hindi ko. Kasi pag pumupunta ako sa inyo, nandun kami sa fourth floor. Nasa fourth floor lagi. Ano siya, hindi siya nagkikwento. Bali, ang nagkikwento na lang sa amin, nanay ko.
Wala siyang kinuwento na initiation, na apo siya, na beta tau siya. Wala siyang kinuwento. Hanggang sa, eto na, naging SRB na yung mga kapatid ko. Ang nag-organize yung panganay namin na kuya. Yung police. Si Per Saud. Si Romel. Romel. Iba pa si Brad Per? Iba pa? Iba pa yon. Tatlo kami lalaki. Ang dami niyo pala. Ang dami niyo, no? Oo. So, okay, so go ahead. In-organize niya. Unang pumasok sa amin magkakapatid, si Japastra. Nauna pa siya kay Indal? Oo. Nauna pa nga ako kay Indal. Talaga? Rituals ko, finals niya. Oo. Pero si Indal mas matanda. Oo, sa edad. Pero sa SRB. Okay. Ganito Okay, nangyari. okay, go ahead, Paul. Ganito nangyari nun. Nauna si Japastra. Pangalawa, si Per Saud. Pangatlo ko. Tapos, nanay ko na nag-recruit sa akin. Yung mga kapatid mo, sa RB na. Tapos, ikaw, wala ka pala eh. Mahina ka pala eh. Alam mo yung nanay na nangungulit sa anak. Tapos, narinig ko nun. Paul, ang galing ng nanay mo, ha? Narinig ko nung kinagabihan. Narinig ko yung kinagabihan. Sabi ng nanay ko, kaysa naman sa ibang prat pa sumali yan, mapariwara. Tama. Diba? Tama naman. Tama. Magandang desisyon naman yun. Na, syempre, naging SRB tayo. Doon na lumawak. Doon lumawak yung kaisipan ko. Doon, nagtataka nga yung mga kaklase ko. High school pa lang ako, pero yung utak ko, advanced na eh. Dahil syempre, nakakasama ko mga matatanda. Matatanda sa atin. Yeah. Kayo, sila, mga matatanda, mga ermitanyo na SRB sa Maynila. Tata Mirang, Upsilon, Tata Larry, Mu, Tata Mar, Alpha Epsilon. Mga batch 76 to 77 yan. Yan. So, sila yung mga nakakasama ko. Tapos, Brad, pa-clean natin, na-baptize na ako. Hindi normal na baptize. Ang tagal. Nagtataka ako, sabi ko, ba't yung mga iba, normal lang? Sa akin, ang tagal. Ang daming mga pinaggagawa. Tapos, eto na. Hanggang sa umabot sa na-finals na. Nung na-finals na ako, ang dami pa rin. Hindi siya normal eh. Hindi siya normal na final rights na yung alam mo yung kurot-kurot, ba't kurot-kurot? Ang pala lambing-lambing. Yung lambing-lambing, ganyan. Hindi siya yung normal na lambing-lambing. Ang tagal. Tapos, na-phobia ako nun eh. Ayoko na magpa-rituals, sabi ko. Ayoko na magpa-rituals dahil natakot na ako dahil grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, iyak ako na iyak sa nanay ko. Sabi ko, niloko ko ng mga kapatid ko. Sabi nanay ko, bakit? Sabi ko, ang dami. Hindi kaya ng normal na lang. Hindi normal. Kasi Brad, tapos na yung paluan, may magre-request. May magre-request sa kapatid ko, dagdagan pa natin. Kapatid ko yung magre-request, dagdagan pa natin. Hanggang sa umiiyak ako noon eh, sa airmat ko. Pinaliwanag nila sa akin. Kaya namin yung ginawa sa'yo, para hindi maisip ng mga Brad na porke magkapatid tayo, binibaby ka. Naisip ko talaga yun. Alam mo yun, tingnan mo yung wisdom Tingnan mo yung wisdom doon. Na para hindi nila, kasi SRB, equality yan. Unity and equality yan eh. Pagkakapantay at pagkakaisa. Di ba yun yung mga sinusulong natin? So, ayun yung nangyari. So, mag-aral ako ng 6 na buwan bago ako ma-rituals. Kasi i-rituals na ako, qualified na ako. Sa amin kasi, Brad Vlog, pagkatapos mo ma-finals, oobserbahan ka kung qualified ka na for rituals eh.
depende sa pag-uugali mo eh. Pagka may nagbago, yumabang-yabang ka, tagilid ka. Baka tanggalin ka pa eh. Pwede kang ano nun, i-back to zero. Yan, pwede. Ganun na ganun. So sa akin, qualified na ako. Rituals ka na. Ayoko na. Dahil sobrang natakot ako. Natakot na talaga ako. Ayoko na. Sabi ko baka maulit na naman eh. Baka mas sumala pa. Nalaman ko si Indal, yung ate ko na isa. Diba? Yung kaibigan mo. Nalaman ko, ipa-finals na pala. Binulungan niya ako. So, sabi ko bakit? Gago magpa-rituals ka na. Sabi ko bakit? For finals ako. Tawanan kami ng tawanan. Kasi kami makulit, kaming dalawa makulit sa pamilya. Kami makulit sa pamilya. Kaming dalawa. So sinalang kami. Hindi ko makakalimutan yun eh. Hinang-hina na ako noon eh. Tapos nakita ko siya, final siya. Unang ano pa lang sa kanya. Pero hindi ka pa pwede sumali noon, di ba? Kasi hindi ka pa Hindi. Pagkatapos na-rituals na ako, di ba? Na-rituals na ako. Hindi ako pwedeng mag-initiate, pero tapos na ako, nagpapahinga ako sa gilid eh. So, nakita ko siya. Unang ano pa lang sa kanya, nakita ko parang humiwala yung kaluluwa niya. Hindi ko mapigilan yun. Kasi sa amin, Brad lang, pati babae, lalaki yung nag-i-initiate. Lalaki. Ang unang umano nun sa kanya, panganay naming kuya. Sabi kasi walang kapatid eh. Kung sumali ka, makakatikim ka. Siya nga pala, yung anak ni Indal. Yung anak ni Indal, di ba? 3 yun eh, di ba? Naalala mo? Yung nasa gitna, Brad na rin. Ngayon? Oo, Brad na rin. Oh, shit. Okay. Sumurvive siya nung kailan ba yun? Bago lang eh. Ano yata? February. Okay. Tol, saglit ha. Isa-shout muna natin ang ating mga kapatid. Isipin mo yung susunod mong kwento. Diyan ka muna saglit. Lovely Temaho. Shout out naman, Tol, sa lahat ng Upsilon Delta sa Dasmariñas. Tapos si Brad Ruel Ambas ng Quezon Province, shout ouch. Tol, si Element, nandito na. Brad Mox. Ito na ang makulit nating Kuya Element. Mga idol ko nag-uusap. Tapos ito kanina kaka-add lang sa akin ni Sis Stephanie Diaz ng Alpha Sigma sa Los Baños siya eh. Shout out si Stephanie, di ba? Sabi ko sa iyo kanina sa PM, manood ka at isa-shout ko ang iyong chapter. So shout out dyan sa Los Baños. Ito si Utol Mux, ang ating bisita, si Steph. Okay, so continue tayo, Tol. Nandun na tayo sa anak ni Indal, na Brad na ngayon. Ayun, pinipilit niya kami. Ayaw namin eh. Kasi sabi namin, baka hindi mo kayanin. Ganyan. Pero pinipilit niya kami. Ayun, naka-survive naman. Naka-survive naman. Pinaka-best feeling ko, no? Yung sumurvive ka na, tapos kinakamayan ka na, no? Ng mga Brad. Na para kang ayaw kamayan dati kasi nga, sasampal-sampalin ka. Kung ano-anong parang bastusan, babastusin nga. Talagang i-discourage ka eh, di ba? Pinapaliwanag ko naman talaga yan, Brad Lag. Pagka-survive nila, pinapaliwanag ko kung bakit. Sabi ko, sinisigawan kayo, inuutosan kayo, binabata-bata kayo para ma-realize nyo na hindi palagi kayo yung tama. Para matuto kayo magpakumbaba. Kasi hindi dyan natatapos yung journey nyo eh. Yung mag-uumpisa pa lang yan pag nakasurvive ka na. Umpisa pa lang yan, Tol. Yan yung kumbaga pinapasok ka pa lang sa pinto. Kasi yung pagiging SRB, Brad Lag, alam naman nating lahat yan, hindi lang siya yung damit-damit lang, suot ka damit, SRB ka na. Kamay-kamay, SRB ka na. Although part siya ng pagiging SRB, pero yung pagiging SRB, kung paano mo ilaban yung kapatiran, hindi sa paraang pisikalan, hindi sa paraang
Alam mo yan, hindi yung gano'n. Ah. Ilalaban mo yung SRB kung paano mo siya ipasok sa oras mo kahit napaka-busy. Ayun yung, kasi may mga SRB, may mga Brad and sis na ini-express nila yung pagmamahal nila sa kapatiran sa pamamaraan ng for example, binihiyaan sila ng maraming pera, tumutulong sila. Binihiyaan naman sila ng free time, palagi naman sila nandiyan sa service. So maraming paraan para maipakita natin kung gaano natin kamahal yung kapatiran. Tsaka ano to sinumpaan to habang buhay na sinumpaan. Lifetime commitment. Panghabang buhay na sinumpaan natin to. Nung sumurvive tayo sa tsokolate. Sumurvive tayo sa finance, sa rituals natin, hanggang sa naging full-fledged na SRB tayo. So, ayun, 2009, sumurvive ako nun, batang-bata. Nakita mo naman yung edad ko nun, nakita mo yung itsura ko nun, Brad. Oo, pero ano ka, matangkad ka eh. Oo, malaking tao, kaya kayang-kaya mo yung yung Laki. initiation talaga. Ako, malaking tao rin ako, tol, kaya kayang-kaya ko rin yung yung lahi. So, gigil na gigil sa akin yung mga taga-Iris tsaka taga-Nagtahan nun. Nung dinala ako ng GC doon, puta, i-welcome natin yan. Sa isip ko, ang alam kong welcome, di ba, sa ibang chapter, pero hindi, sa amin may welcome kami sa mismong chapter. Alpha Epsilon. I-welcome pa kami kasi taga-Pandakan kami. O gusto mo maging Alpha Epsilon ka, we-welcome ka namin dito sa Nagtahan. Nagpa-welcome pa kami ron. Gabi, no? Gigil sa akin kasi ang laki ko eh. Gusto ako paluin, no? Ayun, so, good. At teka, Jesus Patag nga pala, tol. Si Jesus Patag, Sigma Alpha sa Rizal Province din sila. Okay. Si Imer Sainz, tol. Ito, taga Sambuanga, Sibugay naman siya. Wala tayo, no? Ito, si Brad Mosh. Ito, taga Concepcion, Tarlac. So, okay, tol. Nabasa natin lahat. Hanggang sa 2009, nakasurvive ako. 2009 na. Pasok na ako sa paaralan. Siyempre, proud SRB. Ito na. Pero tol, sa school ba, meron chapter talaga sa school? Nakapagtayo kayo doon? Nung pagpunta ko doon, wala. Ang dami kong tropa eh. Friendly kasi ako eh. Di ba? Yeah. Sa loob ng paaralan, sa loob ng room, parang hindi naman sa siga, pero nire-respeto tayo eh. Ng mga kaklase. Tapos, kumbaga tol, magaling makisama kaya gano'n. Siyempre, Brad Lag, kahit sabihin mong anak tayo ng opisyal ng PNP, laki pa rin tayo sa kanto eh. Ayun yung advantage pagka laki ka sa hood eh, sa kanto. Marunong kang tumimbang eh, di ba? Marunong ka kumilatis. Iba yung iba kasi yung natututunan natin sa school, iba yung natututunan natin sa kalye. Totoo. Wisdom, kumbaga, yung natututunan natin sa kalye. Advance. Nirecruit ko yung mga klase ko. Yung mga alam kong kaklase ko matatalino. Hindi ako nag-recruit ng tagilid dun. Brad Lab. Kaya yung mga ka-chapter ko dun, mga na-recruit ko, merong isang doktor siya sa ngayon, sa Dubai, babae. Oh, talaga? Oo. Sa Dubai pa? Oo. Merong isa Radtech. Yung isa chef, culinary. Ayun yung isa sa cruise ship. Culinary din doon. Yung isa seaman. In short, may pinatunguhan lahat. Yun, ang maganda ron, tol. Maraming, nung sinali ko na sila, nung kinulit ko na sila, sabi ko, wala namang paluan. Alam mo yung mga sinabi sa akin dati, ginamit ko sa kanila yun. Nung walang paluan, formality lang. Yung trick para pain, no? Pain. So, nagulat yung JC ko, dinala ko sa kanila, ang daming estudyante, isang araw lang. Alam niya ng JC ko,
Dami. Yung bahay, alam mo yung bahay namin, di ba? Yung fourth floor. Di ba? Oo. Di ba nakapunta ka? Parang classroom yun. Sa dami, sa dami ng estudyante nakapila. Oo. Hanggang Ibig sabihin, tol, marami silang interesadong dumami yung pumasok nun. dumami Na yung yun? SRB doon, kaso half Brad, half sis yung karamihan. Hindi na sila nagparit. What's the phobia? Mm. Kasi nung panahon na yun, Brad Vlog, kasagsagan pa ng kulit ko, kulit ng ibang Brad. Makikita mo, yung pledge, pag pumasok sa CR, lalabas yung pledge, tumutulo na yung dugo sa ilong eh. Although, inaawat ko na yung mga Brad eh. Kasi ganun yung ganun yung kulit ng mga ka-chapter ko, ng mga panahon na yun. Hindi, at saka yung sinasabing tradisyon. O, nandun talaga. Tapos, hanggang sa nagkaroon kami ng tambayan, tapos nagkaroon ng conflict sa chapter namin. Bakit ka nagtayo dyan? Ang bata mo pa. Tatayo kang organizer, high school student ka. Paano pagka alam mo yung pag nag-usap-usap na yung mga leader, balitaktakan na yan eh. Oo. Balitaktakan na yan. Pero, balitaktakan siya sa healthy na pamamaraan. Yung may matututunan. So, brainstorming. Ganon. Di ba? Alam mo yan eh. Alam mo yung ugali ng mga ka-chapter ko, balitaktakan, may mag-ano yan. Pero, yung hindi, may mapupulot ka eh. Doon ka po, doon lang ako. Hanggang sa, bata ka pa. Tapos, pero hindi ako nagpasindak. Hindi naman sa pinagmamayabang ko, Vlog. Hindi ako nagpasindak. Hindi ako nagpasindak. Nag-organize ako doon. Natira kami sa Fairview eh. May bahay rin kami doon eh. Nakwento ba sa'yo ng mga ate ko yun? May bahay kami sa Fairview. Yung mga tropa ko doon, nirecruit ko rin. Diba? So, ibig sabihin, may raw chapter pala doon ngayon. Walang raw chapter doon. Kaya, anong nangyari? Nirecruit ko din. So, take clear ko yung gamit. Pero, sa initiation, anong nangyari? Initiated sila sa Pag-asa. Kila Brad Coco Igaa. Okay. Siyempre, pero ikaw Northeast sila Coco Igaa pa dati, sila Brad Coco pa eh, di ba? Kung naaalala mo, di ba? Noong mga panahon. Sa bagay, kasi ang panahon na yan, ano na tayo, medyo meron na tayong mga parang regional, di ba? Meron ng district council. Kaya hindi na pwede yung basta-basta ka magtatayo. Di ba? Ayun yun nga. Ay, gano'n yun sa akin. Gano'n na gano'n. Hanggang sa napagkasunduan, tikler namin yung gamit ng mga kababata ko, mga brad doon. Pero, initiated sila, yung initiation nila gaganapin sa Pag-asa. Hanggang sa, eto na, 2011, kung naalala mo, bigla akong nawala. Pinatapon ako ng Mindanao. Sambuanga. Sambuanga City. 2011 ka ba umalis? Oo, 2011 yon. Pinatapon ako ng Sambuanga City. So, bakit? Kasi sobrang kulit mo. Hindi ko na natimbang. Vlog. Hindi ko na natimbang. Sobrang pagmamahal ko sa SRB, umabot sa point na tumatagilid na yung pag-aaral ko. Siyempre, imagine mo, third year high school ako, umaabot ako ng Rizal, layo, para lang mag-service doon. Uuwi ako ng bahay namin, nilalagnat ako dahil pagod na pagod. Umaabot ako sa ganung point. Tapos, hanggang sa pinapunta na ako ng Sambuanga. Pagpunta ako ng Sambuanga, tingnan mo Brad Laga, third year high school ako noon. Pinasok ko noon, Western Mindanao State University. Pinaka nakakatakot na chapter. Pero, organisado ang SRB doon dahil ang laki ng seal ng SRB noon. May tinatawag silang frat wall. Lahat ng fraternity pila-pila. Yung
Yung Wimson na Western Mindanao State University na yun, para siyang UP kung ile-level mo dito sa Maynila. Legal yung mga fraternity. Imagine mo yung talaga. Third So, year high school ako. ibig sabihin, tol, yung mga nag-aaral doon, yung talagang mga brainy. Mga ganito. Kasi parang UP, kinumpara mo sa UP, di ba? So, hindi nga sila ibig sabihin ng brainy mga tao. Hindi nga sila nag-uniform tol eh. Parang sa Amerika, no? Pagpasok ko doon, imagine mo, third year high school ako, magbibisita ka sa magulong paaralan na puro matatalino yung SRB, nang biglaan pa. Tapos pagpunta ko doon, malakas yung loob ko, Brad Vlog, kasi noong mga panahon na yon, kahit magbalitaktakan tayo ng tickler. Nasa puso mo, tsaka nasa isip mo talaga. Mamalaki. Naman may pagmamalaki ko mga panahon na yun. Kahit magbalitaktakan tayo ng tickler. Sige. Hindi, kasi talaga, tol, yun talaga importante yan. Kahit nung panahon namin na kailangan kabisado mo. Totoo. Kasi nga kung saan ka kung saan ka man mapunta, kasi maya-maya may maririnig ka sisipol eh. Diba? Di syempre kailangan pag kumamay ka baka bigla kang tanungin. Diba? Kailangan alam mo. Oo. So pagpunta ko doon, winelcome naman ako ng mga brad. Tapos nagkwentuhan na kami. Tingnan mo, Brad Vlog, yung twist Tingnan mo yung twist dito sa kwento na to. Nagkwentuhan na kami. SRB ka pala na Maynila. Ganyan, ganyan. Hanggang sa nakwento nila yung paano na-organize yung paaralan nila. Nakwento nila, nag-organize, binanggit yung pangalan ng tatay ko. Wala akong kaalam-alam. Talaga? Wala akong kaalam-alam. Si Erpat pala nagdala doon. Oh. Batch. So, bali... Sige, good. Kasi si Erpat ko batch, 72 yun eh. Ng Beta Tau eh. Ng Arellano. Tapos, pagkatapos mag-aral lang Polsci, nag-law siya eh. Nag-aral siya ng law. Tapos, pumunta na sa Buanga City. Doon na inorganize yung SRB sa paaralan na yun. Talbay, nagtatanong sa'yo kung saan ka daw sa Zamboanga City. Yung si Utol Sa Riondo. So, Imers Times, ayan. Tapos, Riondo. Tapos, Brad Vlog, meron pa akong isang napuntahan doon. Imagine naman nangyari lahat to, Brad Vlog, third year high school ako. Bugoy. Bagitong-bagito. Meron pa akong pinuntahan doon, isang lugar. Sabi sa akin ng mga tita ko, wag kang pupunta dyan sa lugar na yan. Pag pumunta ka dyan, tapos hindi pa ako marunong magsalita nung salita namin. Pag pumunta ka dyan, tapos nalaman na taga Maynila ka, baka gawin kang pulutan. Oo. Ano may mga ganun-ganun, di ba? Siyempre, pag halimbawa, naligaw ka sa bandang Ilocos, tatanungin ka, marunong ka mag-Ilocano, pag sumagot ka ng hindi, patay, mag-i-Ilocano na sila lahat. Wala ka nang maiintindihan. So, ayun yung nangyari. By the way, yung chapter doon sa may Western Mindanao State University, Setaro. So, yung sinasabi ko na ito na lugar, isa siyang mahabang lugar na punong-puno ng tao. Tapos, nung sa Buanga Siege, ayun yung naging kampo ng MNLF. Ganun siya kumbaga yung tao doon, talagang mga tirador. So, pagpunta ko doon, putok na yung balita nung napugad ng SRB yun. Putok yung balita doon, napugad ng SRB yun. So, anong ginawa ko? Siyempre, nag-fractured ako. Nag-fractured ako. Ito na yun, okay, malapit sa Santa Barbara. Santa Barbara itong tinutukoy ko. Santa Barbara na street. Pagpunta ko doon. Saglit, break tayo saglit. Basahin ko lang tong ating mga kapatid at humahaba. Nasa na ba tayo? Romar Dizon,
Pa-joint po, utol. Gusto sumama ng ating kapatid na taga alam ko taga Albay ito. Ah, hindi, Kamsur. Si Brad Romar Dizon ng Delta Ro. Tapos si Brad Moises. Usapang masinsinan ang Lodi. Utol, sabi ni Utol Moises. Ng ating SRB All-Star number 3. Di ba? Tapos si Lulu Ayla, shout out kasi ako. Jonathan Lopez ng si Brad Omega P. Elpes Bradon Sis, may higpit na kanang kamay, Biba Saraba. Sabi nila, Ayla is loko-loko. Si Brad Ricky, Fuentes, LPS mga tol. Ramil Marasigan, shot puno. Paano mo nasabi? Sana may interview din ako. Boss, idol. Si Utol Danse ng Beta Tau Trabaho. Sa Sampaloc, pa-shoutout. Beta Tau Trabaho, labi mga tol. Si Brad Aimer, nabasa mo na. So okay, go ahead tol. So pagpunta ko doon, Brad Vlog, doon pa lang sa may welcome. alam mo yung street, di ba may welcome? Titingin na ng mga tao. Okay. Titingin na ng mga tao. May kasi dalawang lalaki lumapit. Oo. Naka-shirt ka kasi nun, di ba? Okay, sige. May dalawang lalaki lumapit sa akin. Tapos, sabi na, kanino yung damit na yan? Sabi ko sa akin po. Pero yung salita, gamit yung salita namin. Sa akin po. Sabi niya, hindi SRB ka eh. Saraba ka ba? Sabi ko, po. Tapos, dinakma yung kamay ko. Sabi niya, Brad ako. Pero pakilala na, Brad ako. Tapos, inakbayan ako. Halika, sama ka dito. Doon ako kinabahan. Nung sinabing, halika, sama ka dito. Akbay-akbay na ako. Parang nakakakabanga yan. Bigla kang dadakmain, tapos bigla kang akbayan, di ba? Parang hindi normal sa atin. Pero, kumpiyansa rin ako, Brad Vlog. At the same time, hindi naman din ako natatakot. Pero, nagulat lang ako nung inakbayan ako. Halika, sama ka. Pero, hindi ako natatakot dahil parehas kaming tausug eh. Tausug din sila. Yung lugar, puro tausug yan. Kasi doon, Brad Vlog, yung tausug sa tausug, takot yan magkaroon ng trouble. Kasi pag nagkaroon yan ng trouble, damay pamilya. Na ano mo. So, tausug ka. Sabi ko, tausug ako. Eh, kilala rin naman yung pamilya natin doon na ano rin. Tapos sila, liga, sama ka. Dinala ako sa bahay ng JC nila. Ni Liper. Si Liper, sir. Pero anong, tol, mga anong edad siya? 40, mas matanda sa'yo? 50. O, tas ikaw nun, ano ka pa, teenager ka pa nun? Okay, so teenager ka pa nun, teenager. Ayun nga yung mga, ito yung meron sa kapatiran na wala sa iba. Nakita mo yung equality, Brad Vlog, yung pagkakapantay-pantay na hindi ka huhusga na bata ka, nabugoy ka. Tapos, dinala ko yun. Interview. Yan. Saan ka? Ganyan. Ito, Sambuanga. Ito, ganyan. Tapos, sumilip ako nun sa labas kasi parang ang dami ng tao. Pagsilip ko, ang dami ng tao. Nagkutumpungan ng mga SRB doon. Mga SRB pala, no? Oo. Tutumpukan na sila. Parang yung SRB dun sa lugar na yun, parang ano sila eh, parang hindi sila yung, parang mga galing sila sa may impluwensyang pamilya. Pero tol, paano ang ano nila sa'yo? Kasi SRB ka ng Maynila. Paano ka nila, kumbaga, ano ang pakiramdam nila na SRB ka ng Maynila? Siyempre, alam naman natin ang birthplace ng SRB, di ba? Brad, Manila. So, siyempre, di ba, parang maano sila, taga Maynila. Ayun, maraming tanong. Ano yung SRB sa Maynila? Ganyan. Hanggang nga, kilala mo si Brad Hitler, si Tatay Hitler, Samsorani. Nag-meet kami doon. Umuwi siya ng Basilan
Pumunta siya ng Zamboanga para ma-meet lang niya ako. Ganon, puta, ang mahal na na. Mahal ng pamasahe nun ha. Parang, di ba, taga-Basilan siya, di ba? Tapos, umuwi siya ng lumuwas sa Zamboanga City para lang ma-meet niya ako. Tingnan mo yung mga brad, tingnan mo yung... Tapos, gusto niya ako isama sa Basilan. Sabi niya, pakilala kita sa mga brad sa Basilan. Kasi, nagpaalam ako sa tita ko, galit na galit yung tita ko. Nagmamakawa. Please, Mukhtar, wag na wag kang sasama. Please, wag na wag kang sasama. Excuse. Tapos, syempre, pinitikan ko. Sabi ko, baka maganyan ako doon. Baka maganyan ako. Sabi niya, lahat ng ganyan doon, puro brad. Sabi niya sa akin. So, ayun yung mga tapos, doon ako naging inactive. Inactive ako nun. Kasi nag-aaral ako ng college Aral ako ng college na maayos. Kumbaga, gusto ko rin i-prove sa family na hindi tayo tumaliwas. Kasi lahat sila pinag-aaralan So, hindi tayo tumaliwas. So, bumalik ako ng Maynila. Ayos na. Hindi na ako umiinom ng alak, hindi na ako ninigarilyo. Kumbaga, ayun lang yung naging training ground ko ba? Diba? So, ayun. Hanggang sa nag-active tayo ulit. Dito. Tapos, nakakalungkot lang, yung paaralan namin, napabayaan. Pagbalik ko, wala na yung tambayan, wala na yung SRB, kasi namatay yung recruitment pag alis ko. Kasi hindi rin sinabi sa akin ng nanay ko na biglaan ako nga alis Kasi bigla na lang akong ginising, hawak-hawak ng ticket ko. Uwi ka ng Zamboanga. Ang napabayaan yung sa Santa Mesa. Dito sa Santa Mesa, hindi naman siya napabayaan, para vlog. May tuloy-tuloy. Yung paaralan na napabayaan. Oo nga. Yung school, yung... Oo, yun na napabayaan. Tol, saglit Saglit ulit. Ito si SRB NAD ng San Carlos City, Pangasinan, tol. No? Ang sobra dami Ayota Family, PPC. Ayota Family kasi sila dyan, di ba? Tapos si Utol Shiba, ang popogi ng mga brad na to. Salamat Utol Shiba. At sa ating mga kwentuhan. Mabait si Brad Liper, sabi ni Brad Aimer. Mabait. Tol, ang presidente natin. Nanonood. Si Utol Bagi, ang presidente namin na pogi yun pong dalawa. Pa-shoutout po. Shoutout po sa Alpha Delta at sa aming presidente. Ayun, good morning na si Brad Ramel. Okay, tol. Hanggang sa bumalik tayo dito. Yun, tuloy ulit. Naging, okay, siyempre. So medyo nag-ano ka na nag-i-slow na. Lipat kaya tayo ng Kasi baka mamaya matapos yung 1 oras natin. Pwede ka ba mag-extend? May ka-video call pa akong isa. Okay, lipat na tayo dito sa siyempre, Brad Vlog. Sabi ko nga, yung pagiging SRB, balance siya May time ka sa SRB, may time ka sa sarili mo. Pag muli kalimutan yung pag-ibig, di ba? Oo. Siyempre. So ibig, pucha, may pag-ibig pala. Mga kapatid, umiibig ng bandid, umiibig ng bandids. Umiibig na si Robin Padilla. Sabi ko, di mo na makakatawag sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano ba yan, sis? Sis ba yan? Hindi. Gagawin pa lang sis. Sabi ko, di mo na makakatawag sa'yo. Sabi ko, bakit? Sabi ko, may kakausapin ng mga brad. Supportive may naman. Commitment. Supportive naman. Nakita naman yung kagandaan. Ano maganda? Parang asawa ko, tol. Ang asawa ko supportive sa akin, tol. Kasi pinatino ako lalo akong tumino dahil sa SRB nung nag-active na ako ulit. Kumbaga, yung pagtino ko noon, on the way na, lalong nasuportahan nung na-meet ko na ulit, yung nakabalik na ako sa chapter, tas na-meet ko na yung mga COE.
lalo na namit ko sila sis Josie. Talagang yung recovery ko tol na suportahan lalo Oo, ng SRB. no? Sila si Josie, no? Malaki. Mm. Sa akin din, Brad Lag, kung ano man yung meron ako ngayon, yung mindset, yung way of thinking, especially sa kapatiran na nagagamit natin, dahil yun sa Council of Elders. Naalala mo yun, yung mga balitaktakan, yung mga meeting, na nandun lang ako sa gilid, pero todong nakikinig talaga ako dahil gusto ko talaga matuto. Kumbaga, lahat ng mga inaaral ko dati sa kanila, sa mga matatandang SRB, na nakakasama natin sa meeting noon, naalala mo kila Mami Dana, di ba? Kung lahat-lahat ng yon, siya namang nagagamit natin ngayon. Yeah. Marami tayong plano eh. Sabi ko nga, Brad Lag, maraming kung idea lang sa kapatiran, marami ako naiisip. Kaso, hindi ko siya ma-execute nang ako lang mag-isa. Tama. Kaya minsan, nanghingi ako ng tulong sa mga kapatid ko. Noong isang araw lang, nag-away kami ng kuya ko eh. Ganun kasi kami. Minsan, alam mo yun, nagtatalo kami talaga tungkol sa kapatiran. Nagtatalo kami. Nanonood lang yung mga ka-chatter ko kung paano kami magtalo. Pero pagkatapos, yung bati-bati. Okay. Kasi pare-pares sa aming mahal yung SRB. Lahat kami gusto namin na gumanda to. Lahat kami may planong maganda sa kapatiran. So, nagkakaroon kami ng pagtatalo. Kami sa loob ng pamilya, kami magkakapatid. Iba-iba kami ng pananaw. Iba-iba kami ng pananaw. So, marami tayong plano na gusto natin mangyari. Tsaka, inaaral ko rin talaga lahat ng galaw na for sure talaga makikinabang yung buong kapatiran. Lalo na yung pagkakaisa natin. Lalo na yung pagkakaisa. Kaya kung mapapansin mo, Brad Lag, dun sa music video, kung mapapansin mo dun sa music video, tingnan mo magkakasama mga taga-Beta FC doon. Solid yan eh. SRB Incorporated, kila Brad Jacob yan eh. Tapos, magkakasama yan sila Shiba, Gamma Delta, South District Council. Alam nating lahat yan. Number 1 supportive ng National Council yan. Solid yan sa National Council talaga. Di ba? Pero tingnan mo magkakasama. Omega Kappa, RPC, National Council yan. Pero tingnan mo yung mga magkakasama, Alpha Delta, Salunga, mga Solid Incorporated yan. Pero, magkakasama sa isang track. Diba? Tapos yung pinangyarihan pa nung music video, Area 1, solid yun, National Council yun. Solid. Yeah. Sa ganyan kasi, Brad Lag, sa akin sa sarili kong pananaw, hindi mahalaga sa akin kung ano kung ano yung ano mo. Pare-pareho sa ating mahal yung SRB. Nagkaiba-iba lang tayo ng pamamaraan. Parang ano yan parang lalaki yan pagka nagmamahal sa babae. May lalaki na mahilig siyang magbigay ng kung ano-anong mga para lang kasi ganun niya ini-express yung pagmamahal sa babae. Meron namang lalaki na hindi siya magalaw pero puro salita naman siya. Ganun naman niya pinapakita yung pagmamahal sa babae. So, iba-iba tayo pero sigurado ako sa isang to. Pare-pareho nating mahal yung SRB. Kaya, sa akin, walang issue yun. Walang issue yun. Tingnan mo naman, Brad Lag. Nire-respeto natin yung lahat ng basta alam kong SRB. Basta alam kong SRB. Kahit ano pa yung nasa gitna ng seal na suot mo. Araw, o scout sign. Meron pa nga ngayon, 1975 na lang yung nakalagay. Hindi ko alam kung ano yun. Kung ano man. Basta kahit ano. Basta alam kong initiated. Kapatid. Diba? Tingnan mo sa purple services natin. Service to the fraternity and sorority. Kung ipapaliwanag mo yun, sir, ibig sabihin parang maglingkod ka sa kapatiran, sa fraternity, ibig sabihin sa lalaki, sorority sa babae. Sa circle natin, maglingkod ka dyan. Bago ka lumabas, maglingkod ka muna sa circle mo. Ibig sabihin, maging
maging mabuting SRB ka muna sa kapwa mo SRB. Hindi yung porket hindi yung nakikita mong umaangat yung kapatid mo, ini-issue mo ng ini-issue. Oo. Mga ganun eh. Meron. Nagtataka ka. Ang sarap tumawa. Ang sarap tumawa, tol. Di ba? Ang goal natin dito, Brad, mapanatili natin yung pagkakaisa, yung pagmamahalan bilang isang SRB. Ayun talaga yun. Kaya kami niya nilabagi. Kaya kami niya nilabagi. Alam ko may pagkakaiba-iba kami ng pananaw eh. Sa isang usapin, pero hindi kami nagkakaroon ng ano. Hindi kami nagkakaroon ng, alam mo yun, yung malalim na salitaan, ganito. Hindi. Yung animosity, walang animosity. Wala. Alam mo, sinasabi ko lagi sa mga Brad, lagi namin pinapaalalahanan yung kapwa namin. Walang gagalaw ng hindi alam ng lahat. Oh, Kasi, okay. Tama yan. daming nasira sa ganun. Yung gumalaw na lang siya na siya na lang, tapos hindi na alam ng iba. So marami nasira sa ganun. So, sabi ko sa mga Brad, walang gagalaw ng hindi nalalaman ng lahat. Kaya kung anong idea na ginagawa, batuhan kami ng batuhan sa group chat. Tama. Sa ngayon, Brad Vlog, hindi pa makita kung ano yung mangyayari sa Central. Pero, guumpisa pa lang kasi kumbaga, ginagamay pa eh. No. Pero, in the next... So, tol, kahit hindi ko na naitatanong kung ano yung mga nandito sa akin, is natatalaki eh. Okay siya, pero meron lang ilan. Pero sige, go ahead, tol. Go ahead. Sa nakikita ko, baka sa susunod na taon, yung mga pinapangarap ng iba na mangyari na. Dito sa Central. Saan ba yan? Saan ba? Sa Central? Sa Central. O sa kabuuan? Sa Central. Sa Central tayo. Oh. Okay, focus muna tayo sa Central. Yung pinapangarap ng karamihan na dati, pangarap lang, kaya nang matupad eh. Kaya siyang matupad. Alam mo, isa rin ako sa nangangarap para sa Central. Sa totoo lang, tol, kahit dati. May masasabi ko lang, Brad Vlog, may patutunguhan tong konseho. Meron to. Mga kapatid, coming from the Vice President, so syempre, usapan to ng mga officers ng CDC, no? Itong binabanggit ni Utol Mux is kumbaga validated to, kumbaga alam to nila Pres Bage. Kasi hindi sasabihin ni Brad Mux yan nang hindi alam nila Pres Bage. Parang narinig naman natin sa kanila. Parang nag-iiba tuloy yung mood ko Brad Vlog, pagka ganito yung usapan. Kasi talagang emotional ba? Emotional. Motivated na talagang, alam mo yung eagerness natin. Yeah. Tama, tol. Eagerness natin na ayusin. Kasi Brad Vlog, maganda yan, tol. Back to zero ka. Tama yan, makita namin sa'yo. Makita ng mga nanonood yung yung emotion mo. Kasi kung gaano mo kamahal, nakikita nila. Back to zero to eh. Yung nangyari dito eh. Alam mo yung para kaming hinagi sa dagat nang hindi kami marunong lumangoy. Ganun yung nangyari. Wala kami idea. Sa ganung paraan ka naman matututo. Kaya nga. Lumangoy. Kasi kapag ang bata hindi matututo lumangoy yan. Pero pag hinagis ka sa malalim, wala kang magagawa kundi gumanon eh, di ba? Para hindi ka lumubog eh. Tapos, so matututo ka lumangoy. Pago po, ilang buwan pa lang, nagkaroon ng sunod-sunod na gulo, trahedya, ganyan. Hindi na natin mabanggit kung ano, pero nagkaroon ng gulo. Pero tol, tanong ko muna, kailan ba kayo umupo? Anong petsa? August 30 yun eh. Last year? O this year? Ito lang. 2023. Okay, sige. Go ahead, continue, tol. Nagkaroon ng, sabihin natin, medyo na, medyo na alog. Medyo nagkaroon ng ganun. Pero, hindi
hindi naman siya naolog na ibig sabihin na nagkaroon kami ng parang pagtatalo sa loob. Hindi. Naalog siya dahil may mga problema na nagdatingan, ganyan. Siyempre, oo, officer tayo, pero may trabaho tayo eh. Hindi kasi, hindi, alam mo yung mga Brad, alam mo naman karamihan ng mga SRB. Hindi man Trabaho ganun as in sa personal life? Trabaho as in sa Oo, personal? Okay. Oo. Okay. Anong nangyayari kasi dito, Brad Black? Kagaya nga sabi ko, ito na yung sinumpaan natin eh. Ito na yun eh. Na nakadikit na yung pagiging SRB natin kung saan tayo pumunta. Nakadikit na yan. So, bilang pagmamahal sa kapatiran, syempre gusto natin maglingkod. Diba? Oo. So, may patutunguhan to, Brad Vlog. Ang sinasabi ko sa mga Brad palagi, magtiwala lang. At saka, yung presidente, hands-on naman talaga. Makita ko naman talaga yung sitag, yung dedikasyon. Kumbaga, napaka-matured ng pamamalakad na to. Ngayon, Matured mo ka. Napaka-organized, Oo. Kaya nga yung kaya yun ang namin. nyo eh. Yun ang team nyo eh, no? Isang, at organisadong central. Oo. Kasi dati hindi ko talaga maramdaman na may central eh. Tapos, parang ano ba, dama mo lang na merong isang chapter, parang ganun na umiilas. Sa chapter namin. Alam mo yan, Brad Vlog. Alam mo yan. Tumayo kami ng sarili namin mula noon hanggang ngayon. Na, di ba? So, ayun. May patutunguhan ng SRB. At saka, maraming magagaling na leader ang SRB. Napakarami to, napakarami. Kaya nga, di ba, sabi sa atin, we are all leaders. Pero, hindi pa tayo pwedeng maging leader ng sabay-sabay. Kailangan meron tayong training. Makikita natin sino ba ang pwedeng maging leader nitong mga leader na to. Di ba? Ganun yan eh. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay. Marami. Alam mo yung pag kami tumutulig hindi ko siya tinitingnan na kalaban eh. O na against sa akin eh. Tinitingnan ko siya as a challenge. At the same time, tinitingala ko yung tao na yon. Lalo na kung alam ko na mas marunong sa akin yung tao na yon. Baga talagang hinahamon ko rin yung sarili ko. Sige, balitak na tayo. Titingnan na. Yung akin, Brad Vlog, hindi yun para para pag-away, pag-argumento. Yung akin, brainstorming ba? Yung matututunan ako eh. Yeah. Palitan ng palitan ng utak eh, kumbaga eh. Ganon. So, ayun naman yung mga natutunan natin. Ilang taon na rin. Sumali tayo na SRB, 2009. Tagal-tagal na rin. At saka kasi, Utol Mooks, ang mga SRB kasi tol, mga aral yan eh. Oo. Wala, sa atin, hindi pwede sa atin ang mga hindi nag-aaral, hindi pwede pumasok sa SRB. Ewan ko lang ngayon pero dati, di ba? Kaya nga high school students di ba? Kahit community kami noon, nag-aaral pa rin. Puro kami nag-aaral, public school, private school, puro kami estudyante. Doon sa paaralan namin, Brad Vlog, kung panahon kasagsaga ng SRB, pumutok na yung SRB, makikita na nila may tambayan kami, makikita na nila yung banding, yung fellowship ng mga Brad, nakikita na nila. So marami na naging interesado sa SRB noong mga panahon na yon. Pero kami tumatanggi. Pero pag alam namin na marunong sa academics, marunong. Pinupursige namin yun. Ako ang ginagawa ko pag uwian ko na. Nag-aabang ako sa mga room ng mga section 1. Kilala rin nila ako. Ito, section 1 Ayun ang mga target namin, Brad. Ayun ang target namin. Yung isang ka-chapter namin, lumalaban siya ng math competition sa school. Ayun yung mga target namin, yung mga ganong estudyante. So, inaabangan ko sila, yung mga matatalino. Inaabang-abangan ko yan. Pagka lumabas na, kikwentuhan ko yan. Hanggang sa pag inaraw-araw mo, mabibighani Ayun. Pagka naumpisa na natin, pag-umpisa na mabaptize,
Siyempre, ayaw yan. Sakit. Ang sakit ng ginawa yun sa akin. Ganyan. Ang sakit. Ang sakit. Parang, sabi ko, naumpisahan mo na. Ba't ka pa ayaw? Yun na naman. Matcha-challenge na naman siya. Finance. Sabi ko, tapos sakit. Ayaw mo na. Sabi ko, naumpisahan mo na. Ba't ka pa ayaw? Kabisado mo na nga yung Tigler eh. I-repas na. Hanggang sa hindi ka namamalayan. Full siya, SRB na siya. So, ang ginagawa. Tol, yan ang ano sa atin. Sa atin talaga yung proseso is napakaganda. Kaya sa atin, although sa atin may nagkaroon ng aksidente, dalawa. Pero di ba yung sa ibang frat, nakita mo kung gaano sila maka-aksidente. Sunod-sunod, taon-taon. Bakit? Punta sa isang araw, talagang welcome na lang, napatay pa. Saan ka nakakita ng gano'n na i-welcome mo na lang? Member nyo na, winelcome nyo lang, napatay nyo pa. Di ba? Ganon sila kawalang disiplina. Ibang-iba sa atin. Sa atin, alam mo na, pagka-initiation, pati nga itong mga relo, tinatanggal eh. Pati lahat yan. Tanggal yan. Cellphone. Diba? Bawal yan. Yung disiplina ng kapatiran. So, isa rin yun sa mga nakikita ko, kinaganda ng SRP. Ba't ako na humaling? Kung bakit mas minahal ko to. At saka, Brad Vlog, sa kapatirang to, mas madali yung opportunity mo na tumulong sa kapwa. Madali. Kasi yung mga nakapaligid sa'yo, pare-pares kayo ng utak. Oo. Pare-pares kayo ng utak. Alam mo ba, Brad Vlog? May mga service kami sa chapter na hindi naman talaga sa amin yung pera. Ayan, isa yan sa mga itatanong ko, nakalista yan. Pero ayun, tinatalakay mo na. So go ahead, Tol. Ibabato lang sa akin. Pero sa'yo to. Anong gagawin ko sa pera? Yung pang-service mo. Ito na nga eh. Kaya, ganda. Kasi pera yan eh. Brad Vlog eh, mahirap, di ba? Ang ginagawa ko, sa ibang brad na gusto nila mag-pledge, sabi ko, diretso nyo na. For example, mag-feeding program, ihatid nyo sa amin yung pagkain na. Parang hindi na dumaan sa amin yung pera. Parang hindi na dumaan. Kasi, ang daming, hindi ko alam kung bakit pati ako dinadami nila sa ganun. So, ibig sabihin, Tol, maraming i-sponsor, nagdo-donate para kayo sa chapter nyo ang mag-service para sa kanila, ganon? Oo. Okay. Ito pa nga, Brad Vlog eh. Kung naaalala, kung nakita mo yon, yung post ko last 47th year founding anniversary, nag-post ako nun sa SRB nyo sinapdate, sabi ko, pangarap ko, mapagtipon-tipon ko lahat ng mga rap artists, gagawa ng isang track. Gagawa ng isang kanta sa isang track. So, madaling sabi, natupad. Ang ginagawa ko yan, si Shiba, si Psycho Sid, napaka-busy ng mga tao na yan. Tinatawagan ko yan. Sino una? Tol, tanong ko dyan, ayan, nasa ano ko yan, di ba? Nasa listahan ko yung all-star na yan. Sino ang una mong kinontak dyan na member ng all-star? Psycho Sid. Siya talaga ang leader. 'Di ba sa review ko, sabi ko ito si Psycho ang leader. Sabi ko ito ang magse-set ng tone. Kaya siya ang pinauna, tas siya ang chorus. Tamang-tama nga yun eh. Kasi nung nabili ko yung beat, ito pa pala, Brad Vlog yung bumili ng beat, hindi lang ako yun. Hati kami ni Tata Casti. Kilala mo? Tata Casti. Hindi. Taga ano siya? Anong chapter siya? Kilala mo yun, Tol? Brad na Police. Sa anong chapter? Anong chapter ni Tata Casti? Alpha Delta yata yun siya. Pero Manila High School eh. Baka kilala ko nga, pero kasi hindi ko maano yung pangalan eh. Kilala mo yun, Brad? Tol, nanonood ang presidente ng Pandakan at saka si ka-chapter All-Star number 6, J. Martin. Okay. Tsaka si Pat Tol, batiin mo na. Tol, batiin natin si Brad Patrick kasi ang Upsilon chapter is ano nila, chapter anniversary nila.
Shoutout Upsilon Chapter, 47th Chapter Anniversary. Tol, batiin mo nga sila. Grabe, no? Happy 47th year chapter anniversary po sa inyong lahat, mga kapatid sa Upsilon. Nakapunta na rin yata Tagal na. yan. Ang tatanda na ng ang tatanda na ng Upsilon, ano? O, tingnan mo naman tatamirang No. yung edad nun. Di ba? Oo. So, Ayan, sa beach, kaming dalawa yung sa beach, nasa bumili beach ng ka beat. na. Oo. Kaming dalawa yung bumili ng beat. Hindi kami close. Pero, isang salita ko lang sa kanya, umuo. Sabi ko, bili tayo ng beat. Tapos, papasulatan ko sa Bakit, mga ilang taon na ba siya? Mahilig ba siya sa hip-hop talaga? Hindi. Sa rap? Hindi. Oo. Kumbaga, Yun ang tanong ko eh. Kasi nga, sabi ko, ang puhunan ko lang mahilig talaga ka- dito, Brad Vlog. Ang puhunan ko lang talaga dito, kumbaga, yung tiwala ng mga Brad eh. oo. So, bago yon, so ito na. Umuo na lahat. Sa Psycho Sid, Shiba, umuo na lahat. Nagka-problema naman. Ito, nagpa-drink for Akos ako. Diba? Nagpa-drink for Akos ako. Puntahan lahat. Eh, sakto, ang lakas ng bagyo. Yung ina-expect ko na crowd na tao, hindi dumating. Pero masaya naman, masaya. Kantahan, kumakanta yung mga brad, sumasabay yung mga bisita. Sa ano yun? Anong bar nga pala yung pangalan nun? Anong pangalan ng bar na yun? Nung Gems. restaurant? Kems, Resto Gems? Bar. Brad din yung may-ari. So, ito na, pag-uwi ko, malungkot yung dalawang sis. Kilala mo si Sis Chi, di ba? Asawa ni Oli. No. Tsaka si Sis Gemma Salvador, asawa ni Joker. Okay. Sila yung bantay sa sa ticket eh. Tsaka sa bayan. Sabi ko, ba't ako, saya-saya ko eh. Taas sa adrenaline ko. Siyempre, mga brad, masaya. Kita ko. Magkakasama sa loob. Incorporated, National Council, North District Council. Kakasama, South, Central. Natupad ko yung pangarap ko na magkakasama. Malungkot kayo. Sabi niya, Mox, lugi. Sabi ko, parang lugi. Lugi ako ng 5,000. Ibig sa kumita. Lugi. Eh, dumating si Brian Santos pa pala nung araw na yon. Kilala mo si Brian Santos, di ba? Ano ko? Taga-Beta Tau. Taga-Pitchap. Beta Tau. Kabanatuan, pero affiliated ng Beta Tau hanggang sa naging JC dun eh. Ayun ang pagkakaalam ko. Talaga? Kabanatuan ba si Brian? Oo. Pitchap. Okay. Ngayon ko lang nalaman. Okay. Tapos, affiliated ng Arellano Di ba, University. ano siya? Nagbebenta ng sasakyan? Oo. Ayun ang negosyo. Okay. Tapos, dumating siya. Sabi niya sa akin, Mox, sa balitaan ko, pasensya ka na, nakainom na ako, kaya hindi ako pumunta dito. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, pinunta ko lang dito para abutan ka. Tol, inabutan ako. On the spot. Hindi ko sabihin na, pero malaki. Malaki yung inabot. Ano yung personal ano niya? Personal niyang pera? Pinuntahan So, niya. Tol, baka kamag-anak siya nito, si Christopher Santos, yung presidente ngayon ng Nueva Ecija. Kasi, taga-P-chapter Kabanatuan to, baka magkamag-anak sila. Oo. Brad lang, pinuntahan Baka magkamag-anak pa. para lang abutan ako. Pinuntahan ako doon para lang abutan ako. Tapos, ganun pa rin. Ang laki ng 5,000. Yung down. Ito na naman, problemado. Sabi, paano ang gagawin ko dito? Imbis sa pabili ko ng whey protein, ng mga vitamins ko, sabi ko, mapupunta dito. Pagka inipon ko naman, di pa rin siya kakasya. Eh, nangako ako na magkakaroon ng music video. Di ba? Malaking issue to. Sabi ko, pag hindi natuloy, iisipin nito, pinera ko. Pero alam naman, mga sis yan. Alam ni Sis Chi yun, alam ni Sis Gemma, alam ni Brad Joker, alam ni Brad Oli. Alam nila lahat yun. Sila
pa kayo nalulungkot para sa akin eh. Folks, nakakalungkot, no? Sabi niya, ang ganda-ganda ng ginagawa mo, pero lugi. Sabi niya. Hindi, pero So, alam mo, tol, alam mo kasi ano yan eh, sa umpisa, kumbaga, di ba, pagka meron kong tayong ideya, oo. sa umpisa parang kumbaga, failure muna. Expect natin talaga yan, tol, sa umpisa, we will fail. Pero ngayon makikita mo, sa tingin ko sa susunod, tol, na magkaroon ka ng ganyang event, tingin ko dadagsain na eh. Pero ang kinaganda Kasi, naman ng Brad Vlog, yung bonding ng mga kapatid natin nandun. yeah, yun ang masarap doon talaga. Ayun na lang yung tinignan kong mabuti. Ayun na lang yung tinignan ko na medyo nakakawala-wala ng lungkot ko. Tapos, kumbaga, looking at the bright side. Oo. Ganun kasi ako eh. Kahit sa pinaka-worst na nangyayari sa buhay ko, tinitignan ko pa rin yung maganda. Cheerful. Sa jewels natin yan eh. Kailangan cheerful ka, di ba? Eto na. Problemado na ako kung paano gagawin ko. Naalala ko, may isang brand na matanda. Kilala mo yun? Nasa US din. Huwag natin bago yung pangalan. Pero kilala mo eh. Okay. Kilala mo yun eh. Binanggit mo siya doon sa may sa may isang review mo eh. Naalala ko yung sabi niya sa akin, anytime na kailangan mo ako, Brad, nandito lang ako, lagi lang ako nakasubaybay sa'yo. Yung pala, sinusubaybayan niya lahat ng galaw ko. Parang may idea na ako kung sino yan. Yun na. Ayun na yun. Kumbaga, talagang laging yan, nakasubaybay sa SRB yan. Sabi niya sa akin, nakikita ko yung ginagawa mo. Kaya lagi kita subaybayan. So, eto na, Brad Vlog. Kinapalan ko na yung mukha ko. Hindi naman sa akin mapupunta yung pera eh. Diba? Mukha ko lang, Brad Vlog May maayos naman akong trabaho. Kaya ko namang makakain sa sarili ko. May extra pa naman akong pang-date, mga ganyan. Tapos, kaya pa naman. Tapos, Brad Vlog, ito na. Sa loob ko, chat ako. Brad, baka po ganito. Tinawagan ako. Magkano kailangan mo? Sabi ko, ito po yung kailangan ko eh. Ba't kayo wala nagsabi? Nung nakaraan ka pa rin. Kilala ko na talaga. Kumpirmado ko na kung sino yan. Kung noon, kararating ko lang kasi sa Pilipinas, galing Amerika eh. Nandito ako sa probinsya eh. Diba? Lalo binanggit mo, nasa galing Amerika. Di kilala ko na talaga. Kilala mo yun. 100% sure na ako. Tapos, kung maaga ka sana nagsabi, kahit mga 30,000, patadalang kita kagad. Nagulat ako. Sabi ko. Kaya, huwag natin banggitin yung pangalan niya. Huwag na. Hulaan nyo na lang, mga kapatid, hulaan nyo na lang. Kaya mag-active kayo para makilala nyo yung mga kapatid natin. Brad Vlog, no? Sabi ko, hindi lang ako yung nagmamahal sa SRB ng ganito. Yung eagerness, sabi ko, marami. Tangina. Tapos, yung sinasabi mong Brad na yan, tol, sobrang pagmamahal sa SRB din yan. Nakikipagganyan. Talagang hindi matatapat, ang hirap tapatan yan. Alam mo, yung mga ganyan, mga rare yan, mga rare yung ganyan. Although tayo lahat mahal natin, merong mga rare na kapatid na yung sobra-sobra ang pagmamahal. Brad Vlog, sa kapatid. Nakikipagganyanan pa nga daw dati yan eh. Nung panahon niya eh. Hindi siya nagkwento pero may ibang Brad na nagkwento sa akin. Sabi niya yung Brad na yon, nakikipagganyanan yun. Nung panahon niya. So, eto na. Padala. Alam mo, tinatawag na warlord yan ng leader namin sa SRB Inc. Kung alam niyo, hindi ko na rin babanggitin yung pangalan para wag na tayo magbanggitan muna ng pangalan. Di ba? Tawag sa kanya, warlord. So, eto na, Brad Vlog. Sa ganong kadaling transaction, 2 minuto lang yata kami nagtawagan o hindi pa umabot. Pinadala. Hanggang sa ito na, pumunta na. Muntik pa hindi matuloy yun dahil hindi maganda yung pagkaka-edit ng track ng mismong kanta. Problema na naman ako.
Sabi ko sa'yo, Brad Lag, nung buong buwan na yun, puro problema yun. Pero, SRB tayo eh. Lagi ko yung sinasabi, kadikit na natin yan. Tsaka, masusolusyonan siya kung mag-focus lang tayo. Hanggang sa ito, na-execute natin, ngayon, ano na yata eh, 19,000 views na yata. So, ganyan, something. Di ba? Galing. Ang bilis, no? Ilang araw pa lang, ano? Kasi, kumbaga, tapos, bukod pa doon, Rod Vlog, na ipakilala yung mga Brad na talented, na highlights natin yung talent nila. Ngayon, may group chat na kami. So, ang ginagawa ko, kapag kami kailangan, for example, may rap contest dito, sabihin sa akin ng Brad, Tol, baka pwede mong imbitahin si Gento, ganyan. Eh, kakontakin ko yung mga Brad, Tol, punta kayo dito. At least nagkakaroon sila ng movement. Mga kapatid natin. So, ayun yung nangyayari. Kaya, ngayon, may pinaplano ulit eh. Pero sana matuloy. Ayun lang, Brad. Ano ka ba? May target ka na petsa? Ngayong Pasko, maglalabas kami. Ngayong Pasko. Pero tol, no? Yung kinukwento mo sa akin na nagkaroon ka ng mga sobrang daming problema sa loob ng isang buwan, hindi alam ng mga kapatid kung gaano kasakit sa ulo, no? Brad Vlog. Yan yung mga behind the scenes na hindi namin alam eh. Pati mga kapatid ko apektado na. Ayun yung totoo. Kasi madali na ako mairita. Alam mo yun? Hindi na ako masyado dumadaan sa kanila. Sabi sa akin, ba't hindi ka na dumadaan? Kasi gusto ko sa kwarto na ako kagad para makapag-isip ako kagad ng solusyon eh. Yeah. Ang nakikita lang ng mga Brad, ay ang galing mo ang galing. Pero, bukod sa likod nung ang ganda ng music video na yon, may mga talagang dikdika ng utak na nangyari doon. May mga balakid, di ba? May mga... Marami. Maraming dinaan ng mga pagsubok. So, ayun. Kaya every time na minsan, Brad Vlog, gusto ko ma-motivate, pinapanood ko yun eh. Kasi pag every time na pinapanood ko, nakikita ko yung paghihirap ko sa likod nun. Hindi lang ako, paghihirap ng mga Brad. Alam mo ba, Brad Vlog? Diba si Psycho Sid nandun? Tingnan mo yung sipag ng Brad na yun. Ang lakas ng bagyo. Baha sa Mandaluyong. Nag-record kami. Pumunta yan si Psycho Sid, nakamotor. Kasama pa yung misis niya. Basang-basa silang dalawa. Basang-basa kami tatlo actually. Para lang mag-record. Kasi committed Siyempre. Dedicated. Ako, pampalubag loob na lang sa mga Brad. Niyaya ko na lang magkape yung Brad. Niyaya ko na magkape yung Brad. Ang sarap nun sa maulan na panahon. Ayun yung sa likod nun yung mga nangyaring kaganapan sa likod nun. Bahang-baha sa Mandaluyong. Pero bumaba si Psycho Sid doon. Basang-basa siya, pati yung misis niya. Para lang. Bali doon kayo nag-recording sa Mandaluyong? Sa Republican. Republican? Oo. Kila Element, gano'n? Oo. Oo nga, taga dyan nga pala si Flick G, sa Mandaluyong. Kaya, medyo mahal-mahal din yung nag-gastos doon. Pero kaya naman. Sana susunod, meron ulit. Tsaka, ready naman ready lahat sumulat. Ginanahan sila, ginanahan lalo, Si Shiba, ayaw niya na mag-rap eh. Si Shiba, gusto yan mag-negosyo na lang, magtrabaho. Pero, nakita niya yung resulta. Nag-init ulit yung brand. Nagginanahan ulit. Sabi niya nga sa akin, kasi nga dati parang yung kanya-kanya sila kanya-kanyang diskarte muna walang mga collab-collab. Sa akin,
mula noon hanggang ngayon, SRB pa rin yung sumalo sa akin. Nakwento nga niya sa akin yan. So, ayun lang naman, Brad Vlog. Basta, thankful din ako nandyan kayo. Na, alam mo naman din yung galawan ko, Brad Vlog eh. Nasundan mo yung pagkabata ko hanggang sa... Pero tol, alam mo tol, maano lang kita, ma-interrupt lang kita. Alam mo yung nagawa rin sa akin yung pagsunod ko sa All-Star na yan, sinundan ko bigla eh. Di ba? Nabago rin yung pananaw ko, tol. Although solid ako sa SRB Inc. 100%. Yung pananaw ko nagbago na puta. Mapa-NC ngayon, niyakap ko na. Sabi ko, yung mga member, mga brad, magyakapan tayo. Yung gobyerno, hayaan natin sila. Yun ang inaano ko. Basta tayo, mga simpleng miyembro, gumawa tayo ng gumawa para sa kapatiran. At sana makita naman ng mga nasa taas, sana naman makita nila yung ating ginagawa. Ayan din yung advocacy ako, Brad Vlog. Mabuti. Yeah, nakita ko nga, kaya sabi ko puta, iba na dapat yata ibahin ko na ang ano ko ngayon. Magbago na naman ako, kumbaga mag-evolve na naman ako dapat. Kasi dapat tol, tayo nag-e-evolve as SRB. Evolution. Kumbaga, sumabay tayo sa agos ng alon, huwag tayong sumalungat. Kasi ang pagsalungat mo sa agos is pabalik. Ibig sabihin nun, bumabalik ka. Hindi ka mag-i-improve kung babalik ka. Mabuti naman, Brad Vlog. Kumbaga, masaya rin ako dahil nakuha mo yung punto. Nakuha mo yung punto lang sa video. Ayun talaga yung point eh. Ako kasi nagbigay ng topic sa kanila eh. Ito yung topic mo, ito yung topic mo, ito yung topic mo, ito yung topic mo. Para din sila magkabangga-bangga. Kumbaga, ang pinaka gusto ko mangyari doon, sa isang track, maintindihan mo kung ano yung kabuuan ng SRB. Yun, puta yun talaga, kanya-kanya sila ng ano, may paliwanag, yung galing eh. Diba? Kung mapapansin mo, talagang matututo yung ano eh. Talagang matututo yung makikinig eh. Tingnan mo naman, pati ibang fraternity. Oo, di ba? May nalaman sila pa tungkol sa SRB. Ito pa nga, Brad Vlog. Ito, totoo. Meron akong kasama na trabaho. Sinabi sa kanya yon. Halos tuwing umaga, pinapanood yan ang pinapanood. Hanggang sa umabot sa punto na siya na yun ang pumipilit sa akin. Sali mo na ako sa SRB. Sali mo na ako sa SRB. Sabi ko, pag doon kasi chapter namin, pre, sabi ko, kawawa. Sabi ko, talagang ano. Hindi, sabi ko, okay lang. Sali mo na ako sa SRB. Sali mo na ako sa SRB. Siya na yung pumipilit sa akin, Brad. Dahil lang sa track na yun. Tignan mo, kompleto sa recados eh. May encouragement, may history. Kumbaga sa isang track, may tindam yung SRB. Although hindi nila maiintindihan yon fully, pero magkakaroon sila ng ideya. Puta, SRB parang ang ganda, mapapaisip yun eh. Kasi yung mga lyrics tol ang ganda eh, di ba? Yung curiosity nila mabubuksan. Masasabi kong handa na talaga yung kapatiran sa musika. Handang-handa talaga yung kapatiran sa musika. Ang gagaling ng mga brand. Ang kulang na lang, Brad Vlog, pagtuunan sila ng pansin. Yun na lang. Yun. Once na mabigyan sila ng pagkakataon, mapagtuunan natin sila ng pansin, makikita mo yung SRB, Brad Vlog, na putok yung music industry na SRB. Kasi gusto ko nga tutukan yan eh. Kasi pagdating sa service, putok na tayo dyan. Lalo na dito sa amin. Ano ka, SRB ka? Ay, mababait yan ah. Yun yung mga ano. Pero, napag-iwanan tayo sa kanta eh. Hindi naman sa ano. Pero, tingnan mo. Pero ito na tayo ngayon. Naglabas sa mga magagaling na SRB. So, ang ginagawa natin ngayon, tinutulak natin sila ng tinutulak pataas. In-encourage natin sila na kayang-kaya nila yan. So, ayun. Yun lang naman, Brad Vlog. Ang, ano. So, bro, sasabihin ko lang ha, na
lampas na tayo sa oras. Baka mamaya mapagalitan ka nung ano mo. Pero nasa sayo, tol. Kasi ako medyo magbibihis-bihis na rin, pero depende sa'yo, tol. Baka ganado ka, baka ganadong-ganado ka pa. May susunod pa naman, Rod Lag eh. May susunod pa naman. Siyempre naman. Marami Bitinin pa natin. usapan. Bitinin natin sila. Maganda yung means. Di ba? Bibitinin natin. Kumbaga, marami pa pag-uusapan na alam kong matututo ako sa'yo. Matututo at the same time, matututo rin yung mga nakikinig ng mga brand. Okay. So, babasahin mo natin to, tol. Si Christopher Santos, baka kamag-anak ni Brian to eh. Tol Vloggy, salute sa ginagawa mo na pag-vlog sa Scouts Royal Brotherhood. Lalo pa nakikilala ang kapatiran natin sa pagserbisyo at paglingkod sa mga nangangailangan na mamamayan. Tapos si Patpat, nagpasalamat kasi tol, binati natin ng kanilang anniversary, di ba? So nagpapasalamat si Utol Patrick, si Pat Shot, puta tol, magaling di ba? Picture. Tapos si tol, yung taga Sambuanga si Bugay, sobrang nagustuhan ko talaga yung music video, mga utol. Ginawa ko pa ngang ringtone. Ayos. Tapos si Mercy Nino ng Omega P at Dasmariñas, si Siskati. Ayan, nakasubaybay sila. Okay na okay ang usapan natin. Tol, nakumpleto naman. Titignan ko yung listahan ko. Tingin ko nakumpleto, pero yung mga ibang tanong ko sana, pero pwede na siguro itong personal. Pero nasagot mo rin kasi yung sinasabi, tatanong ko sana kung anti-hazing kayo sa RO, sinabi mo sa akin na yung isang gusto pumasok, wag na sa amin eh. So ibig sabihin nun, wag na natin banggitin. Tapos yung re-election pala ng CDC, paano tol? Halimbawa, dumating na yung time, natapos na yung termino nyo, may re-election ba or isa lang? May election halimbawa sa presidente, kasi ikaw, pwede kang tumakbong presidente sa susunod dahil vice ka eh. Di ba? Pero ang presidente, halimbawa, may ganun pa rin. Pwede ba siya tumakbo ulit? Ano yung dati? Ganun pa rin. Ganun ba dati? Kasi hindi ko alam dati naman kasi hindi ko gaano talaga nasusundan ng CDC eh. Election. Kasi medyo ano pa naman dati, parang hindi pa ganun ka-develop, no? Yeah. Although, alam kong meron, pero kaso lang, parang natatabunan. Parang natatabunan pa sila. Kulang pa sa kumbaga sa mga execution nga, yan nga, yung pag-organize. Pero siguro ngayon, ang pag-organize kasi talaga dapat tahimik lang eh. Di ba? Hindi mo pwedeng announce. Kumbaga nga, move in silence. And then kapag ka okay na, saka mo pasingawin. So yun, okay na. So may 2025 So meron pa kayong 2 taon, tol. Na tagal pa, marami pa mangyayari. Masasayang mangyayari. At mga madudugo, pwede, 'di ba? Hindi natin alam. So, pero syempre, ang gusto namin, tol, gusto namin talaga maging masaya ang pamunuan para ganahan sila. Ganun ang namin, tol. Ang wish namin sa inyo. Maayos sa akin. Gaya nga ng sinasabi ko, tol, ang sentral, ang puso ng kapatiran. Dahil lahat dyan nag-umpisa. Lahat ng chapter. Yeah. Siya dapat ang nasa gitna. Kumbaga sa konsyerto, yung ibang mga chapter, yung mga nanonood, kayo yung nagko-concert, ganun. Kumbaga dapat, ganun, di ba? Kasi central nga eh, kaya nga tinawag na central yan eh. Center eh, di ba? Ang puso, di ba, dito. Gagawin nila talaga para dyan. So, although, syempre, hayaan namin yung diskarte nyo. Basta kami, suporta. Maraming salamat. Pero rin sa lahat ng mga brad and sister na nakikinig. Maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayong gabi. Sana may natutunan kayo. Sana meron yan. Sana may natutunan. Parang pinagpawisan ka ba? Sana may natutunan. Hindi, yakang-yaka eh. Yakang-yaka ni Utol Mox eh. Maraming salamat, Brad, sa oras. Maraming salamat. Alam mo, tol, magpapasalamat ako kay Utol Ronnie Akal. Kahit hindi niya ako kilala. Dahil nood ako ng arangkada.
Natoto Ah, ka na. parang sabi ko, puta, ang galing nito ni Brad Ronnie. Sabi ko. Although, tingin ko, hindi siya ganun ka-active dati, no? Parang kailan lang siya lumutang, ano? Oo, nung panahon natin, hindi siya kalala rin eh. Kasi nga, ano eh, tol, parang yung kaalaman niya pa is kulang pa, pero yung pagdating sa pag-host, puta, bilib ako sa kanya. Ang galing niya mag-host. Kaso lang talaga, yung dapat kasi, yung sa SRB, dapat talaga, alam mo yung mga nangyari ng mga nakaraan eh. Kailan ba siya nag-active? Alam mo ba, tol? Hindi rin eh. Kasi nung mga panahon natin, hindi ko siya nakikita masyado si Brad Ronnie. Yeah, nagulat na nga lang ako, Ronnie Akal ng Epsilon. Sino kaya ito? Sabi ko. Pero ano, sinundan ko talaga. Pero sila Brad William Tan, naririnig-rinig ko na yun ng mga panahon. Saraba Life. Oo, yung mga sila, di ba? Mga taga-Epsilon. Hindi, Alpha Epsilon yan. Si William Tan, Alpha Epsilon niya kay Tata Marian. Tanong mo nga sa kanya kung Alpha Epsilon siya sa Kalimbas. Tapos affiliated siya ng UE. Pakitanong sa kanya, tol. Para narinig ko nga yung kwento na yan. Kung nag-uusap kayo. Kasi tol, tinatalakay ko siya ngayon. Alam mo kung bakit ko siya tinatalakay ngayon? Narinig mo ba yung last 2 vlogs ko? Hindi niya kasi manira. Pero you know, ano lang yun, kumbaga binabalikan ko lang siya ngayon kasi sabi ko bakit 1 taon na kaya siyang wala? Ano kayang dahilan? Although may idea ako, kumbaga patay mali siya na lang. Hindi, ayoko rin ng may mga kaaway na Brad, lalo na ngayon, yung advocacy natin. Kaso lang tol, siyempre gusto ko rin sa kanyang ipamuka na yung ginawa mong mali is kailangan alam mo, di ba? Na may nakakapansin sa'yo na mali ang ginagawa mo. Mali ang ginawa mo. So ngayon, bakit siya nawawala? Anong dahilan? Yun ang question sa akin ngayon. Gusto ko siyang questionin. Bakit 1 taon ka nang wala? Although may idea na ako. Alam mo naman ako tol, investigador din ako. Pero yun nga, sa utol, ano bang iyong natin tol? Tapusin na muna natin para makapunta ka na sa iyong love life at ako naman ay sa trabaho. Maraming salamat din sa lahat ng mga Brad na nakikinig. Hanggang doon na lang, tol. Maraming salamat. Magandang gabi sa iyo. Tsaka sa lahat ng mga kapatid natin. Okay, so sana po mga kapatid, sabay na kami ni Brad Mox magpapaalam. Ako po ay magbibihis na. At Brad Mox, muna tayo. Ang pogi mo ngayon. Ngayon din, no? Pogi yan noon pa. Kaso syempre, ngayon, iba na. Mas mas maayos na eh. Syempre. Dati tol, nakita ko, yung sinend mo sa akin yung picture natin, tol. Ang itim natin, tapos mukha tayong gusgusin eh. Ang payat ko pa nun. Payat ko nun. Mukha tayong gusgusin, tol. Parang ang dungis natin na ano. Pero ngayon, iba na, di ba? Ano na tayo, tol? No? Tama naman. Kaso nga lang ako, vocals na. Pero mag-set ka lang ng date, Brad, kung kailan ulit, ha? Pero ang gusto kong isunod muna si Pres Edimar ng NCR at saka si Brad Bagi. Ayos. Tol, maganda. Di ba? Gusto rin natin pero syempre tol, pagka importante kasi nga parang ang lakad natin, although parang iisa tayo ng galaw, tayong dalawa eh. Parang isa yung galaw natin eh, yung pakiramdam ko. Hindi ko naman inaano ibang Brad, pero si Brad Mox ang nakikita kong kapareho ko ng galaw ngayon eh. Parang yun ang pansin ko tol eh. Salamat. Sa totoo lang. So tol, ayan hanggang sa muli, sabi rin ni Brad Ramel, si Brad Ramel tol mula umpisa hindi umalis oh. Hanggang sa ulit tol, sige tol, susunod, may susunod para naman. Okay, mga kapatid, paalam na po kami ni Brad Mox. Hanggang sa lahat ng mga kapatid natin. Sige tol. Okay, maraming salamat po.